Rate 145. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw, di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila kay Yahweh at karapat-dapat na ika'y purihin, kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan, ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita sa lahat ng tao'y aking sasabihing ikaw ay dakila. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tunay na dakila siya at karapat-dapat na purihin at sambahin. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong nagmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Hallelujah! Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri ka
nag-iisang Diyos sa buhay namin, O God. Hallelujah. Hallelujah. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, na ngayong araw na ito, malaya kaming nakakapagpuri sa iyo. Malaya kaming nakakalapit sa iyo. Salamat, O Diyos, sa opportunity lagi, Panginoon, na kami ay makapagpuri sa iyo, Panginoon. At hindi namin sasayangin, Panginoon, ang oras na ito na ibinigay mo sa amin, upang hindi namin maibalik sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagluwalhati, dahil karapat-dapat kang purihin ang iyong mga nilalang, karapat-dapat na sambahin ka, Panginoon. Hallelujah. Tunay na wala kang katulad. Hallelujah. Ang iyong pag-ibig ay laging sariwa, bawat umaga kami gumigising, O Diyos. Hallelujah. 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 Pinupuri ka namin, O Diyos. Hallelujah. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Hallelujah. Tunay ngang wala kang katulad, O Diyos. Ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Tunay ngang ika'y walang
piling mo. Salamat, O Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Di magsasaya sa piling mo. Yes, O God, ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Isigaw natin ang ating pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa katapatan mo. Salamat sa pag-ibig mo. Hallelujah. 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 Tunay na napakasarap magpuri, Panginoon. Tunay na napakasarap sa presensya mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hindi namin kayang sukatin, hindi namin kayang bilangin ang pag-ibig mo, Panginoon. Ito'y laging sapat sa bawat isa sa amin, Panginoon. Napakadakila ng iyong pagmamahal. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Hallelujah. Panginoon, ikaw ang hilig ng awit ko. Panginoon, Panginoon, hangad ko ay presensya mo. Ikaw ang laman ng puso't isipan. Sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa'yo inaalay. Panginoon, Panginoon, ikaw ang himig ng awit ko. Panginoon, hangad ko ay presensya mo. Ikaw ang laman ng puso't isipan. Sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa'yo inaalay. Dahil ikaw ang bawat bukas ko. Wala nang iba pang inaasam, Jesus, kundi
presensya mo. Hallelujah. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala nang iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw, Panginoon. Sa'yo ang puso
This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, San Pascual, Batangas, a church where faith is rising, hearts are bold, and lives are being changed. You can come just as you are and be transformed as God moves in your life. Here, we worship God and listen to His Word together. And even though we may be separated by distance, we are united in one faith, one mission, and one body in Christ. Across cities, nations, and screens, we are moving forward, reaching more lives and giving more glory to God. So get ready, open your heart and lean in, because up next is the Word of God, delivered to us by CCFI SPB's Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, you may connect with us through our social media pages. Send us your prayer requests and reach out to our team. We would love to hear from you and stand with you in prayer. Enjoy the service and God bless. Maraming taon na po ang nakakaraan. Ang West Nickel Mines, Pennsylvania, na tinatawag na Land of the Amish, ay isang peaceful community. Tahimik, walang away, nagkakasundo ang lahat at nagmamahalan. But October 2, 2006, isang milk truck driver na nagangalang Charles Carl Roberts IV ang pumasok sa isang maliit na Amish schoolhouse, may dalang baril. Ang school po na ito ay tinawag nilang West Nickel Mines School. Pinalabas ni Roberts yung mga boys, teachers, at yung ilang mga matatanda doon sa school. Naiwan yung mga batang babae, ages 6 hanggang 13 sa loob. Nilagyan ni Roberts ng harang yung pintuan, itinali ang mga batang babae, nagpaulan ng napakaraming bala, 5 batang babae ang namatay, at 5 pa ang seriously ay nasugatan. After the attack, nagbaril ng sarili niya si Roberts. Tinawag ang tragedy na ito na West Nickel Mines School Shooting. Kadalasan, sa ganitong mga tragedy, galit ang naghahari. Kadalasan, sobra yung pagdadalamhati, sisihan, gusto ng lahat gumanti. Pero ginulat ng community na ito ang buong mundo. Within hours of the shooting, yung mga members ng Amish community nagsimulang mag-express ng kanilang pagpapatawad towards the killer. That same evening, isang lolo ng namatay na batang babae on that incident ang tumawag sa Roberts family para i-comfort sila. Within days, yung community ng Amish, nag-visit na agad sila doon sa naiwang pamilya ni Roberts. Tapos, nagdala sila ng pagkain, nag-offer sila ng comfort, ng prayers doon sa pamilyang naiwan ni Roberts. And 30 Amish people attended Roberts' funeral. Yung Amish neighbors na ito, nag-raise pa sila ng funds para makatulong dun sa pagpapalibing kay Roberts. Isang observer ang nagsabi ng hindi makakalimutang salita. Sabi niya, hindi lang sila nagpatawad ng killer, but they also loved his family. Ang reaksyon ng mundo, nagulat yung mga journalists, psychologists, mga religious leaders. At isang newspaper ang nagsulat that the Amish had shown a grace the modern world rarely sees. Another observer ang nagsabi, while the world talks about forgiveness, the Amish practice it. Ang forgiveness na ibinigay ng Amish people na to ay hindi ibig sabihin binabaliwala na nila yung kasamaan na nangyari o kinalimutan na nila yung nawalang mga buhay. Nag-grieve sila, nagdalamhati sila, nalungkot sila, pero pinili nila ang magmahal instead na gumanti. Ang Amish people na to ay nagpatawad someone at his worst moment. Isang totoong pag-ibig sa gitna ng mundong magulo at di nagkakasundo. At alam niyo ba, ang gospel ay nagtuturo din ng pag-ibig na higit pa kesa sa ipinakita ng Amish community na ito. Tayong lahat ay tumayo. Magsasagutang pagbasa po tayo sa Ephesians 3,
17 hanggang 19. Then Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. God loved us at our worst. Nung tayo ay guilty, nung tayo ay broken, nung tayo ay nagdadalamhati, nung tayo ay nagkasala, God still loved us. Tayo manalangin. Dakila at makapangyarihan naming Panginoon, salamat sa tapat mong pag-ibig na yan. At sa oras na ito, nais namin, Panginoon, maunawaan kahit konti lamang ang isang pag-ibig that passes understanding. At hayaan niyo po na sa umagang ito, ang aming mga puso, ang aming mga isipan ay patuloy na mabuksan at ang pag-ibig mo na yan ang patuloy na maghari sa buhay namin. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Si Pablo po, doon sa passage natin, ay nananalangin para sa church sa Efeso. Sa 3:17 to 19, panalangin niya, yung mga believers would know the love of Christ which passes knowledge. Ibig sabihin, ng God's love sa verse 18 ay napakalawak, napakahaba, so high, napakataas at napakalalim, that it goes beyond what our minds can fully grasp. At isa sa pinaka-inspiring truth tungkol sa pag-ibig ng ating Panginoon is that God does not love us because we deserve it. Hindi tayo minahal ng Panginoon dahil deserve natin yan. Hindi tayo minahal ng Panginoon dahil pinagpagura natin yung pagmamahal na yon. Hindi tayo minahal ng Panginoon dahil naging mabuti tayo. Minahal tayo ng Panginoon because that is who our God is. At yan po ang unang katotohanan ng pag-aaralan natin ngayon tungkol sa kanyang pag-ibig. Being loved at your worst. Ang love na yan ay binibigay freely ng ating Panginoon. Sobrang malalim at ang pag-ibig na yan ng Panginoon ay hindi po dahil may pinagpaguran tayo o may ginawa tayo. Ang pag-ibig na yan ng Panginoon ay ibinigay niya sa atin hindi dahil na-impress siya sa kabutihan natin. Ang ibang mga tao, mamahalin tayo dahil cute ka. Tingnan mo yung katabi mo, di ba? Ang sarap yakapin, cuddly, adorable sila. Yung iba, magmamahal dahil mayaman, may kaya, ililibre ako nito after church. Kaya mamahalin ko to. Papakita ko sa kanyang importante siya. Yung iba, masarap lang kasama, kaya mahal na mahal mo. Yung iba dahil kapamilya mo no choice ka mamahalin mo talaga kasi pamilya mo siya, kapatid mo siya, kaibigan mo siya, o magulang mo, talagang mamahalin mo. Pero hindi ang God Ang God, nagmahal siya simply because gusto kanyang mahalin. Ang God, nagmahal siya simply because pinili kanyang mahalin. Ang God, minahal ka niya simply because nag-decide siya na mahalin ka. And God loves us because, sabi sa 1 John 4:16, God is love. Ang Panginoon hindi po nagpapakita ng pag-ibig niya. Hindi lang niya basta ipinapakita to, kundi siya mismo ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi lang basta ginagawa ng Diyos. Love is the very nature of our God. Pakinggan natin yung sinabi ng God sa Israel. Ang Israel po kasi, alam naman natin na sobrang matitigas ang ulo. Sobrang reklamador. Mga tao na hindi mo kayang mahalin kahit napakamapagmahal mo pa na tao. Pag nakita mo ang mga Israelita, parang ang hirap nilang mahalin. Bakit? Ang sabi sa Deuteronomy 7:7, sabi ng God, He did not set His heart and chose Israel because they were more numerous than other nations. Hindi dahil sa marami sila. In fact, they were the smallest of all nations. So verse 8, minahal sila ng God simply because the Lord loves them.
That means, ang pagmamahal ng Panginoon ay hindi nakabase sa greatness ng isang tao, kundi nagmamahal ang Panginoon na nakabase sa kanyang grace, sa kanyang sukdulang biyaya. Isang famous preacher na nagngangalang Charles Spurgeon ang nagsabi, God loves His people not because they are lovable, but because He is love. In other words, tumingin ang Panginoon sa iyo at sa akin at hindi niya sinabing, wow, deserve ng taong to ang pagmamahal. Tumingin ang Panginoon sa atin at ang sabi niya, mamahalin ko pa rin ang taong ito. Meron po kasing pagkakaiba ang human love sa God's love. Pamilyar tayo sa puppy love na tinatawag ng mga kabataan. Pamilyar tayo sa grandparent love. Pamilyar tayo sa love within the family, sa first love na tinatawag. Pamilyar tayo doon sa love sa arts, love sa animals, sa pets. Pamilyar tayo doon sa tinatawag nilang love sa chocolates, love sa music. Ito po ay mga human love na tinatawag. At ang human love po ay pwedeng maging pabago-bago. Pwedeng hindi siya palagian, pwedeng nawawala siya, pansamantala lang ang pag-ibig ng tao. Meron minsang kondisyon. Minsan sasabihin ng tao sa'yo, mamahalin kita kung magiging mabuti ka sa akin. Minsan sasabihin ng iba, mamahalin kita kapag mapapatawa mo ako ngayon, mapapasaya mo ako. Mamahalin kita as long as hindi mo ako i-disappoint. Mamahalin kita hanggat meron akong nakukuha sa iyo. Pero kakaiba ang Panginoon. Ang Panginoon nagmamahal because God is love. At ang pagmamahal na yan ng Panginoon is unconditional, constant, perfect. Sabi nga ng theologian na si A.W. Tozer, God's love is not something God turns on and off. His love is part of His very being. Hindi gumising ang Panginoon ng isang araw at sinabi niyang, mahal na pala kita. Tapos natulog siya kinabukasan, sinabi niyang, ayoko na kitang mahalin. Hindi. Dahil ang pag-ibig ng Panginoon is unchanging. Hindi nagbabago. Actually, hindi po natin mai-increase ang pag-ibig ng Panginoon sa atin at hindi din natin madidecrease ang pag-ibig na yan ng Panginoon sa atin. Bakit? Sabi sa 1 John 4:8, because God is love. Hindi mo mai-influensyahan ang pag-ibig ng Diyos because God is love. Hindi siya madadala sa performance mo ngayon, kaya ka mamahalin ng Panginoon. Hindi mo kayang i-control ang pag-ibig ng Panginoon sa iyo. Yung mga failures na meron ka, hindi niyan makakancel ang pag-ibig ng Panginoon sa iyo. Ang sabi nga ni Pastor Timothy Keller, na-explain niya na ang gospel ay ganito. Sabi niya, you are more sinful and flawed than you ever dared believe, yet at the same time, you are more loved and accepted in Jesus Christ than you ever dared hope. At iyan ang ibig sabihin ng loved at your worst. Love given freely. At ito po ang first truth. Hindi ka minahal dahil ikaw ay mabuti. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka pala mabait. Hindi ka minahal ng Panginoon dahil magaling ka. Sabi mo sa likod mo, hindi ka pala ganun kagaling. Minahal tayo ng Panginoon because God is love. Amen? At palakpakan natin ang Panginoon sa pagmamahal na yan. At pag naintindihan po natin ang katotohanan na ito, magsisimula tayong maintindihan yung napaka-amazing na katotohanan that God loved us before you ever loved Him. Minahal ka na ng Diyos bago mo pa man siya mahalin. At ang pag-ibig na yan ay na-prove at the cross. Ito yung pangalawang truth na gusto ng Panginoon na malaman natin. That love was offered through the cross. Si Jesus Christ, hindi siya lumapit doon sa cross para magpapako lang dahil sa na-earn mo, may ginawa ka para mahalin mo siya, dahil na-impress mo siya, dahil na-influensyahan mo siya na mahalin ka. He went to the cross because of love. Romans 5:8 says,
Sabi doon, pagmasdan natin yung order. While we were still sinners, Christ died for us. Nung tayo'y makasalanan pa, namatay na si Kristo para sa atin. Ibig sabihin, minahal muna tayo ni Kristo. Nung panahon na hindi tayo good enough para ma-deserve natin ang pagmamahal na yon. Minahal na tayo ni Jesucristo nung panahon na pawardi-wardi pa yung buhay natin. Wala pa tayong patutunguhan. Hindi natin deserve ang pagmamahal na yon, pero namatay pa rin si Kristo para sa iyo at para sa akin. Siguro nga, ganun kalaki yung pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Amen? Siguro nga, ganun hindi kayang sukatin, kaya hindi kayang abutin ang ating mga isipan. Kasi mahal na mahal ka niya. At dahil sa kasalanan natin, kaya siya napako sa cross. Sabihin mo sa katabi mo, dahil mo at dahil ko. Yang cross na yan, ay ang God na nagsasabing, ito yung pag nakita po natin yung cross, maaalala natin yung sinasabi ni Jesus Christ na mahal kita, na kaya kong bayaran yung bayad, kaya kong palitan yung kasalanan mo doon sa cross na yan. At alam po natin, hindi yan small price. Yang kabayaran na yan, it cost the life of His Son. Kaya nga po, ang cross ang greatest demonstration ng pag-ibig ng ating Panginoon. Ang cross ang greatest demonstration ng true love. Imagine sa isang courtroom, guilty ka. Ang evidence is napaka-overwhelming. Ang judge, prepared na siya para bigyan ka ng sentence. But then, magugulat ang lahat dahil yung judge nag-step down from the bench. Tapos, siya yung nagbayad ng fine. Siya yung nag-cover ng penalty. And pinalabas ka doon sa courtroom. Hindi ka na kinulong. Yan po ang picture kung ano ang ginawa ni Jesucristo para sa atin. Guilty tayo. Ang penalty ng sin ay totoong-totoo at napakabigat. But Jesus paid it. Si Jesus Christ ang nag-step in and took the punishment we deserve. At ang tawag dyan, love. Minsan, ang iisipin natin, ay, itong taong ito, siguro, kaya siya mayaman, kaya siya pinagpapala, kaya siya healthy, kaya siya walang sakit, kaya ang saya-saya ng family nila, kaya nagmamahalan yung family nila, kasi love sila ni God. Kaya nasa Kanya lahat ng blessing na yon. Pero hindi po ganito kumilos ang Panginoon eh. Minsan naman iniisip natin dahil sakitin yung isang tao, dahil lagi siyang nagsastruggle, lagi siyang merong sakit, meron siyang problema, lagi siyang broken-hearted, iisipin mo naman, hindi to mahal ng Diyos, kaya to nagkakaganyan. It's nonsense. Yung mga circumstances na yan ay hindi nagme-measure ng pag-ibig ng ating Panginoon. Ang kalusugan mo, ang health mo, hindi niyan kayang i-measure ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ang pera mo ngayon, hindi yan measurement ng pag-ibig ng Diyos sa'yo. Ang success na meron ka, hindi rin yan ang measurement ng pag-ibig ng ating Panginoon. Kung gusto mong ma-measure ang love ng God sa'yo, then, isang lugar lang ang pwede mong tingnan. The cross. Doon inoffer ni Jesus Christ ang buhay niya. Sabi nga ni Charles Spurgeon, the cross is the highest proof of God's love. At totoo yung sinabi niya. Hindi sinabi ng Panginoon, yung na mahal tayo niya, tapos wala siyang ginawa. Prinove yun ng Panginoon sa atin ang pagmamahal niya. Dinemonstrate ng Panginoon sa atin yung pagmamahal niya. Ipinakita niya yan dun sa cross of Calvary. Sabi ni A.W. Tozer, the cross of Christ is the blazing proof that God loves us. Ang cross po ay hindi lamang history. Ito ay patunay. Ito ay ebidensya. Ito ang nagsasabi na ang pag-ibig ng Panginoon sa atin ay totoo.
Jeremiah 31:3, I have loved you, my people, with an everlasting love. Everlasting means walang end, walang katapusan, hindi nagfe-fade, hindi nagbabago. Ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi temporary lamang. It is eternal. So anong gagawin natin para ma-experience natin ang pag-ibig ng Panginoon? We must receive it. Tanggapin natin. Ang love na to ay ni-offer ng Panginoon sa atin, pero kinakailangan nating tanggapin. Hindi natin mapapagtrabahuhan, hindi natin deserve, hindi humanga ang Panginoon sa atin para ibigay sa atin ang pag-ibig na yon. Ang kailangan lamang natin ay tanggapin by faith ang pag-ibig na yan ng Panginoon. Bakit mahalagang tanggapin natin? Because nothing can separate you from God's love. Hindi ang iyong past, hindi ang future mo, hindi ang mga failures mo, hindi ang mga struggles mo, hindi yung mga circumstances mo sa buhay ngayon ang makakapag-separate sa iyo sa pag-ibig ng Panginoon. Sabi niya sa Romans 8:35, can anything ever separate us from Christ's love? Does it mean He no longer loves us if we have trouble or calamity, or are persecuted or hungry or destitute, or in danger or threatened with death? Sabi dito sa verse, nothing can separate us from the love of God in Christ. And that is good news. Amen? Ibig sabihin, secured tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon. Dahil hindi yan nakabase sa performance natin. Pag pumalpa ka ngayon, mahal ka pa rin ng Diyos. Pag hindi mo nagawa, yung dapat mong gawin, mahal ka pa rin ng Diyos. Ang pagmamahal ng Panginoon ay nakabase sa kanyang sukdulang biyaya. God's love is freely given. It is offered through the cross. At meron po siyang something incredible na dinadala para sa atin. It's victory over our sin. At yan po ang pangatlong truth na dapat nating makita. Victory over sin. Sa Romans 8:35, nagtanong si Pablo ng isang question na tagos sa mismong heart of the gospel. Sabi niya, can anything ever separate us from Christ's love? At ang sagot, nagbigay siya ng series of powerful truths. Sabi niya sa Romans 8:28, merong purpose ang Panginoon in everything. Sabi doon, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God. Notice natin kung ano yung sinasabi doon. No? Sabi, everything. Sabihin nyo nga, everything. Hindi lang good things ang makukuha natin. All things, everything. Blessing, trials, joy, sorrow, success, failure. Lahat ng yan na darating sa buhay mo, kapatid, lahat ng yan is under God's control. Ibig sabihin, merong darating sa'yo na hindi maganda. Or, hindi lahat ng darating sa'yo at aasahan mo ay good. Ang ibig sabihin, lahat ng darating sa'yo ay gagamitin ng Panginoon para maging good, para maging perfect, para maging maayos ang buhay mo. At yan ang demonstration ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kahit hindi natin nakikita, God is at work in our lives. Ang buhay po natin, punong-puno ng question, bakit nangyari sa akin to? Bakit ako nagkasakit? Bakit ako may problema? Bakit ako nagsasuffer? Bakit ako nagsastruggle? Diba? Madalas tayo magtanong kahit sa Panginoon ang mga tanong na yan. Ang sinasabi po ng Bible, mayroong mga bagay na hindi ka maiintindihan. May mga bagay na mangyayari sa'yo na higit kesa dun sa kaya mong i-explain. Ang sinasabi ng Bible, hindi mo yan ma-explain, pero sigurado ka that God is in control. Ang Diyos ay kumikilos at may ginagawa sa buhay mo, kapatid. At kahit anong nangyayari sa iyo,
Ang nangyayari sa iyo na yan, kontrolado niya, at ang nangyayaring yan ay isang patunay na mahal ka niya. At yan ang foundation, kaya merong mga victorious Christian. Romans 8:31, if God is for us. Ang ganda, no? Ang gandang phrase. Sabi doon, what shall we say about such wonderful things as this? If God is for us, who can ever be against us? Ang gandang question na ibinigay ni Pablo. If God is for us, sinong makakatalo sa atin? If God is for us, sinong kakalaban pa sa'yo? If God is for us, who will destroy you? If God is for us, who can separate us from Him? Kung hawak ka ng Panginoon, edi hindi ka nga mahihiwalay sa Kanya. Kaya ang sagot doon sa tanong ni Pablo, edi wala. No one. Hindi ang mga circumstances na yan, hindi ang mga tao na yan, hindi ang mga problems na yan, hindi ang situation na yan, dahil our God is the God of love and His love is stronger than anything. Meron tayong mga common struggles sa buhay natin. Ang daming mga opposition sa buhay. Katawan natin, nanghihina. Katawan natin, nakakaramdam ng sakit. Katawan natin, tumatanda. Dati, pag humarap ka sa salamin, ang ganda-ganda ng buhok mo ngayon, namumuti na. May pilegis na, di ba? Tumatanda tayong lahat. Ang mga tao, meron tayong minsan conflict sa iba, minsan may mga pagkakataon na di-disappoint tayo sa iba, nasasaktan tayo. Yung mga circumstances na nangyayari sa atin, meron tayong financial struggles, meron tayong family problem, meron tayong mga hindi ina-expect na trials sa buhay natin. Ang mga bagay na ito ay nangyayari sa atin, mga kapatid, and they are not greater than the love of God. Our God is greater. Amen? At mahal ka ng Diyos na great na yan. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Kaya ang question ay, kaya ko ba itong problemang ito? Ang question, kaya ba ng Diyos ang problema na to? At ang sagot, yes. Kaya ng Diyos dahil Siya ay sovereign God. Siya ay omnipotent God. Siya ay omniscient God and omnipresent God. He is a loving God at walang kagulat-gulat sa ating Panginoon. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Romans 8:32 says, ito yung generosity ng ating Panginoon. He did not spare even His own Son, but gave Him up for us all. Isipin natin ibinigay ng God ang kaisa-isa niyang anak. Si Jesus Christ, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kung ang God ay hindi willing na gawin niya sa atin, di kawawa naman tayo. Saan tayo pupulutin? Pero ang totoo, willing na ginawa yan ng Panginoon sa atin. Ibinigay niya ang buhay niya sa atin. Kaya, sure tayo na hindi niya tayo i-abandon. Sure tayo na hindi kanya kalilimutan. Of course not. Mahal na mahal ka ng Diyos. Ibinigay na niya ang kanyang greatest gift para sa iyo, and that only proves His love and commitment para sa iyo. Di ba nga, ang isang tatay na ibubuhis yung buhay niya para sa anak niya, ang isang tatay na haharangin kahit yung kotse na bubundol doon sa anak niya, lahat ng sakit, lahat ng yung problema haharangin para maitsapera yung anak niya sa hirap. 'Di ba? Kung gano'n ang isang tatay, di sure na tayo na hindi niya iiwan ang anak niya kahit anong mangyari. Kaya nga, ang pag-ibig ng Panginoon will compel Him to stay sa atin. Yang pag-ibig ng Panginoon na yan ay hindi mawawala. Binigay ng Diyos ang kanyang buhay, ni Jesus Christ ang buhay niya, kaya hindi kanya iaabandona kahit anong mangyari. Verse 33, it says, walang accusation ang pwedeng ibato sa iyo ng kaaway. Who dares accuse us whom God has chosen for His own?
No one, for God Himself has given us right standing with Himself. Ia-accuse ka ng kaaway, makasalanan ka, hindi ka mahal ng Diyos. Iki-criticize ka ng mga tao, hindi mo deserve ang pag-ibig ng Panginoon. Minsan yung sarili natin, i-condemn natin yung sarili natin dahil doon sa mga nangyari sa atin sa past. Pero ang Panginoon, i-justify ka niya. I-declare ka niya na righteous in Christ. I-declare ka ng Panginoon na natanggal na ang guilt na meron ka. I-declare ng Panginoon na clear na ang record mo sa Kanya. Hindi ibig sabihin yon na perpekto ang mga anak ng Panginoon. It only means na ang righteousness ni Christ is counted para sa atin. And that is victory. Kapag tiningnan ka ng Panginoon, hindi niya nakikita yung kasalanan na ginawa mo. Hindi niya nakikita yung kapalpakan natin. Ang nakikita niya ay si Kristo. Kung ano ang ginawa ni Kristo doon sa cross. Kaya nga po, nagiging katanggap-tanggap na tayo. Hindi dahil sa mabuti tayo, kundi dahil sa mabuti si Kristo. Hindi dahil sa kamahal-mahal ka, kundi dahil ang Diyos natin is a God of love. Si Charles Spurgeon, sabi niya, God does not love us because we are good, but because He is good. At yan ang heart ng gospel. Ang pag-ibig ng Panginoon kahit kailan ay hindi mo pwedeng ma-earn. It is given and it is secure. Verse 34, who then will condemn us? Sa Panginoon, wala nang condemnation. Namatay na si Kristo, nabuhay si Kristo, at si Kristo ngayon ay nag-i-intercede para sa atin. Pinagbayaran na niya yung kasalanan natin, ang future natin secured na sa Kanya, ang standing natin before our God is safe. Kaya nga, hindi na mababago yung ginawa ni Jesucristo doon. Wala nang pwedeng mag-condemn sa'yo dahil ikaw ay iniligtas na ng dugo ni Jesucristo. Minsan feeling natin unworthy tayo. Minsan nagsastruggle tayo sa sin. Minsan nagpe-fail tayo. But in Christ, merong kapatawaran. Amen? In Christ, katanggap-tanggap ka pa rin. In Christ, you are loved. Sabi mo sa katabi mo, you are loved. You are loved. Hindi dahil perfect tayo, kundi dahil si Kristo ay perfect. And that is victory over sin. Ang pag-ibig ng ating Panginoon is given freely. Ang love na ito is proven at the cross. Ang love na ito is victorious over sin. At napaka-amazing that this love will last forever. Nothing can separate us from the love of Christ. At yan yung final truth na dapat nating makita. His love is eternal and unbreakable. Sa Romans 8:35, nagtanong si Pablo ng isang question na napakahalaga. Sabi niya, can anything ever separate us from Christ's love? Tapos, nilista niya yung mga yung mga possibilities nung mga pwede siguro itong maghiwalay. Sabi niya, trouble, calamity, persecution, famine, destitution, yung mga extreme poverty na yan, danger, death. Sabi niya, can suffering separate us from God's love? And the answer is, no. Ang suffering na meron ka ngayon, kung nagsasuffer ka kapatid, ay hindi ibig sabihin na tumigil na ang Diyos ng pagmamahal sa iyo. Yun ang sinasabi ni Pablo. Kung nagdadanas ka ngayon ng pagsubok, ang pagsubok na yan, hindi ibig sabihin na inabandon na ka na, iniwan ka na ng ating Diyos. Dahil kahit anong hindi maganda na sa palagay mo'y nangyayari sa iyo ngayon, God's love remains. Mananatili at mananatili. Romans 8:37, sabi doon, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. Napaka-powerful ng phrase na to. We are more than conquerors. Sabi sa ibang version. Hindi ibig sabihin na magiging madali ang buhay. Ang ibig sabihin lang, ang pag-ibig ng Panginoon ang magbibigay sa iyo ng victory.
Ang pag-ibig na yan ng Panginoon na magsusustain sa'yo para manatili kang naglilingkod sa Kanya. Ang purpose ng Panginoon ay hindi kayang talunin ng kahit sino. Ang isang conqueror po ay tinawag na victorious dahil nanalo siya sa labanan. Overwhelming victory is ours dahil kaya ng Panginoon na yung mga trials sa buhay natin ay i-turn into spiritual victory. Nothing, yes, nothing ang pwedeng humadlang sa pagmamahal ng Diyos para sa iyo at para sa akin. And if hindi pa tayo convinced, ang sabi sa Romans 8:38-39, and I am convinced that nothing can ever separate us from God's love, neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today, nor our worries about tomorrow. Not even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Tandaan din po natin na ang sinasabi dito ni Pablo ay tungkol sa pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi po ito pagbibigay ng permission sa atin para i-abandon na natin ang ating pananampalataya at sabihin natin, mahal pa rin naman ako ng Diyos kahit mag-backslide ako, kahit tumalikod ako sa Kanya. Hindi ibig sabihin po ng verses na ito na binasa natin na hindi na pwedeng maalis sa atin yung kaligtasan. Ang pinag-uusapan po dito at sinasabi ni Pablo ay walang anumang puwersa sa labas ang makapaghihiwalay sa atin. Saan? Sa pag-ibig ni Kristo. Walang binanggit po doon na salvation. It's about God's love. Kahit gaano ka karumi sa harapan ng Panginoon, mahal ka pa rin niya. At madiin na sinabi to ni Pablo. Talagang kumbinsido siya, talagang sigurado siya. Nothing can separate us from God's love. Hindi ang kamatayan, ni hindi ang buhay mo ngayon, kahit mga angels, kahit mga spiritual powers na yan, hindi yung nakaraan mo, hindi yung future mo, not anything created. Sabi ni Pablo, lahat ng yan. Walang butas na iniwan si Pablo. Ang ibig sabihin, hindi ka nabubuhay sa mundong ito ng kahit isang oras o isang minuto o isang segundo na hindi mo mararanasan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Even in your worst moments, mahal ka pa rin ng Diyos. Kahit failure ka, kapatid, mahal ka pa rin ng Diyos. Kahit nagsastruggle ka ngayon, God still loves you. Amen? Minsan nagtatago tayo dahil nahihiya tayo, katulad ni Adam and Eve. Minsan, naiiwan natin si Jesus Christ, tinatalikuran natin siya, katulad ng mga disciples. Minsan, dinideny natin si Jesus Christ, katulad ni Peter. Minsan, katulad ni Thomas, nagda-doubt tayo sa Kanya, yet, God's love remained. Katulad ng mga disipulo, katulad ni Peter, ni Adam and Eve, katulad ni Thomas, hindi sila inabandonan ng ating Panginoon. Hindi sila iniwan ng ating Panginoon dahil ang pag-ibig ng Panginoon is steadfast. Jeremiah 31:3 says, I have loved you, my people, with an everlasting love. With unfailing love, I have drawn you to myself. Hindi natatapos, hindi nagfe-fade, hindi nagbabago. Ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi temporary lamang. It is eternal, it is unbreakable. Kahit may pagsubok ka ngayon, kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon. Kahit nagalit ka at nagwala ka kanina, nagkasala ka, nagsalita ka ng hindi dapat mong sinasabi, nakasakit ka ng kapwa mo, mahal ka pa rin ng ating Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, ang pag-ibig na yan ng Panginoon ay hindi mawawala sa kanyang mga anak. Dahil ang pag-ibig ng Panginoon ay never na nakabase sa ating performance. It is based on His character. For God is love.
Tayong lahat ay tumayo. Ang pag-ibig ng Panginoon, eternal yan. Unbreakable, secure. Nothing can separate you from it. Hindi ang past mo. Hindi yung present mo. Hindi yung future mo. Kung ikaw ay na kay Kristo, you are loved forever. At ang pag-ibig na ito ang magpupush sa'yo to do better. Ang pag-ibig na ito ni Kristo ang magpupush sa'yo para gumawa ng tama. Loved at your worst. Ito ang tandaan mo, kapatid. Kahit may failure tayo, mahal tayo ng Panginoon. Kaya, mananatili tayong lumalakad ng naaayon sa nais ng ating Panginoon. Na-experience mo na ba ang pag-ibig ng Diyos? Minsan ba, tumalikod ka na sa Kanya? Minsan ba, sinabi mo na sa Panginoon na hindi mo na kaya at gusto mo nang sumuko? Ito muli ang oras para tanggapin mo yung pagyakap ng ating Panginoon at damin mo yung tapat na pag-ibig niya. Salamat, Panginoon, sa pagkatunay nga po na mapagmahal ka. Ikaw ang Diyos ng pag-ibig. At kahit hindi kami karapat-dapat, kahit pumapalpa kami, kahit hindi namin kinakaya, kahit hindi maganda yung past namin, mahal na mahal mo pa rin kami. Heavenly Father, salamat dahil pinatunayan mo ang pagmamahal mo sa amin. Jesus Christ, salamat sa buhay mo. Isang tunay na patunay na kami na yung mga anak mo ay never mong iiwanan. Holy Spirit, salamat. Sapagkat ang presence mo sa buhay namin, ang araw-araw ay nagpapaalala sa amin that we are loved. Heavenly Father, sa oras na ito, nais naming i-embrace ang pag-ibig na yan. At sa pamamagitan ng pag-ibig na yan, alam namin, magiging matatag kami na Kristiyano. Magpapatuloy kami. Susunod kami. Matututo kami, Panginoon, magpakabuti. Hindi dahil good kami, kundi dahil good and perfect ang aming Diyos. Matututo din kami magmahal sa aming kapwa, hindi dahil kamahal-mahal kami, kundi mamamahal din namin ang aming kapwa sapagkat ang Diyos namin ay Diyos ng pag-ibig. Kaya naririto kami na yung mga anak ko, Diyos. Salamat sa pag-ibig na yan na hindi kumukupas, hindi nagbabago. Salamat, O Diyos. Pinapupurihan ka namin at pinapangako namin, Panginoon, na makikita ng lahat ng tao na nagliliwanag si Jesucristo at ang pag-ibig mo sa iyong mga anak. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Dito po natin may papakita yung application ng ating pagmamahal sa Diyos. Amen. Lahat, mahal po ba natin ang Panginoon? Amen. At sabi nga po, tayo ay unang minahal ng Diyos. Hindi po tayo nagmahal sa Diyos, kundi tayo yung unang minahal. Kaya dito po natin ipapakita yung ating pagmamahal sa Diyos. At basahin din po natin, sabi nga po dito sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong-buong ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, kundi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So ngayon po ay ipapakita po natin kung paano po tayo nagmahal sa Panginoon at hindi po tayo magbibigay dahil may pangako po ang Diyos na bubuksan ang durungawan ng langit, kundi tayo po ay nagbibigay dahil tayo po ay nagmamahal sa Panginoon. Kaya buksan po natin ang ating mga puso at ipakita po natin sa Panginoon na tunay na tayo ay nagmamahal sa Kanya. At sabi nga doon sa quotation na God loved His people not because of lovable,
but God is love. Ano po? Hindi dahil itong side na ito ay tighter itong mga ito, mahal ko ito, kundi tayo ay minahal ng Diyos hindi dahil sa tayo ay giver, tayo ay tighter, kundi tayo ay minahal ng Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ano po? At ganun din po sa ating pagbibigay ng ating offering. Sabi rin po dito sa 2 Corinthians 9:7 na bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at napipilit at di napipilitan lamang sapagkat ang ibig ng Diyos ay ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Yan po at ito po ay nasa atin pong pagpapasya ang ating pagbibigay. Pwede po tayong magbigay ng more than sa ating tithes, pwede po tayong magbigay ng mas maliit, depende po sa atin. Pero kung pag tayo po ay nagtanim ng marami, so inaasahan po natin na tayo ay magtatanim ng marami. Kapag po tayo na nagtanim ng konti, siyempre konti lang po yung ating inaasahan na anihin. At hindi naman po kaya tayo magbibigay nga ay dahil merong pangako ang Diyos na ibabalik sa atin ng siksik-liglig, kundi tayo po ay nagbibigay dahil tayo na po ay na-bless. At dito nga po, kung papansinin po natin, yung pong sa tithe, sabi dito, dalhin, doon sa ating binasa na, dalhin natin sa kanyang storehouse. Ibig sabihin yun ay nakapara na talaga para sa Diyos. Hindi po tulad nitong sa offering na sabi po dito ay magbigay tayo ayon sa ating sariling pasya at hindi napipilitan lamang. Halimbawa, tulad po, inyong anak, sabihin mo, dalhin mo ito kay lola, dalhin mo yung saging na ito sa iyong lola. Alam na nung bata na yun ay dadalhin niya. Pero pag sinabi mo, bigyan mo siya ng saging, sasabihin pa siguro na, ilan po, di ba? Ganun po yung inahalin tulad ko po yung ating tithes na ito po ay nakapara na sa Panginoon. Hindi po dahil tayo ay magpapasya kung magkano po yung ating itatithes. Kundi sabi nga po dito yung ating po ay buong-buo nating dapat ibigay sa Panginoon. Ano po? At ganun din po naman sa ating building fund at nakikita po natin, baka isipin po natin na ayos na naman itong ating bahay-sambahan. Bakit nag-pray pa tayo ng mas malaki? So ang iniisip po ng CCFI SPB ay yung pong darating na panahon. Nakikita po natin na kapag yung mga ating mga children na ipinagpe-pray dito, halos apaw po dito sa stage. Sila po ay unti-unting lumalaki. So, unti-unti din pong napupuno yung ating lugar. Kaya tayo po ay nagpe-pray, humihiling po tayo sa Diyos ng mas malaki, mas maganda, di ba? Mas presentable. At kung saan po tayo komportable na magpupuri sa Diyos. Amen. Tayo po ay magbigay para sa kapurihan ng Panginoon. At yan pong envelope natin, dalawa, isang brown at isang white. Yung pong white para sa building fund at tithes and offering po yung brown. Tayo po ay magbigay. Sa pag-ibig mo, oh Diyos, di man ako napag-ibigin, ay minamahal pa rin. Kaya't wala namang iaalala
Tayo po ay manalangin. Maraming Diyos at dakila sa lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po, O Diyos, sa kabutihan mo at katapatan mo sa buhay ng bawat isa sa amin at ang mga salibit pong ito, mga offering and tithes at building fund, Panginoon, amin pong pinagpapasalamat muli sa inyo at salamat din po sa mga anak mo na patuloy na nagbibigay. Ang pagmamahal na patuloy na inyong pinaparanas ay amin pong ibinabalik sa inyo sa pamagitan ng aming mga pagbibigay at tinatagbilin po namin sa inyo ang mga salaping ito na magamit lamang para sa inyong kapurihan at pagpalain po, Panginoon, ang bawat isa na nag-abot nito. O Diyos, pagpalain mo ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga hanap buhay upang patuloy po kaming makapagbigay sa inyong kalooban. Ganon din po, pagpalain po, Panginoon, ang mga nangangasiwa nito, wisdom and knowledge po, Panginoon, at mapamahalaan nila ito ng may katapatan at magamit po ito sa ikaluluwalhati mo lamang. Salamat po, Panginoon, at ibalik mo po sa bawat isa ng siksik-liglig at umaapaw pa ang mga pagpapalang ito. So po ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Purihin po ang Panginoon. Ngayong buwan po na ito ay ipinagdiriwang po ang Women's Month. Palakpakan po natin ang Panginoon. At atin pong ipapanalangin ang mga women, ibig sabihin, hindi lang mga Dorcas, hindi lang mga, lahat po, even singles. Ayan, ang mga babae. Ayan, tayo po kayong lahat. Pwede po ba kayong tumayo? Ayan, tayo po tayo. Pwede po bang, kaysa ba tayo dito sa harapan? Pwede, sige, siksikan tayo. Punta po tayo dito. Ayan, para makita po ng ating mga kalalakihan diyan. Lahat po ng mga babae, kahit single ka, kabataan ka, babae ka, dito ka. Ayan. Ito ay inyong buwan. Ating isi-celebrate at pasasalamatan ng Panginoon. Wow. Imaginein po natin ang isang church kung walang kababaihan. Kung walang mga babae sa church. Ito ang picture, yung mga maiiwan. Makikita natin ngayon kung ang population ng church kung nasa. Sige po, lahat po ng mga babae. Yan, dito ako sa baba. Yan, para kasya po kayo dito lahat sa itaas. Purihin ang Panginoon. Amen. Sige po, lahat po tayo. Dito po yung iba sa baba, kung hindi na po kasya sa taas. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ayan. Mga kalalakihan, mga boys, imagine ninyo kung wala ang mga kababaihan na ito. Anong itsura ng ating church? Purihin ng Panginoon, no, sa kanilang buhay. Ayan, no? Ang dami. Praise the Lord. Woo! Hallelujah. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng mga babae ng Panginoon, babae na tinalaga ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya. Palakpakan po natin pa yung palakpak para sa Panginoon. Yan. Hallelujah. Amen. Mga kalalakihan, mga boys, it's time for us to bless them. Okay ba yon? Sabi ng Panginoon sa Biblia, ang mga kababaihan o mga babae ay may sadyang calling. Even ang mga batang ito, hinuhubog na kayo ng Panginoon noon pa man. At ang mga nanay natin na ngayon ay gumaganap nito, sabi doon sa Proverbs 31 verse 25, she is clothed with strength and dignity and she laughs without fear of the future. Ang mga babae po ay leaders. Even ang mga batang ito, inihahanda ng Panginoon. Amen ba? Ang mga babae ay nurturers, dreamers, and warriors of faith. Kayo din ay intercessors sa inyong family. Alam niyo po ba ito ay calling ng Panginoon sa inyo? Kaming mga kalalakihan, hindi kami ganun ka-sensitive. Pero kayo, even small details sa inyong mga bahay, lagi kayong nananalangin para sa inyong family. Dahil bali nang mahuli kayo,
mauna lang ang iba sa inyong family. Amen ba? Kaya naman, marapat dapat dapang po na i-honor ang Panginoon, pasalamatan ng Diyos sa inyong buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat ng sakripisyo, even ang mga batang ito na hinuhubog po ng Panginoon. Pwede ba nating pasalamatan ng Panginoon sa kanilang buhay? Tumayo po tayong lahat. Extend natin ang ating mga kamay. Maging bold po kayo sa inyong calling. Maging confident po kayo dahil ang inyong identity ay nasa Panginoon. Be faithful in your journey dahil you are fearfully and wonderfully made by God. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kanila na nagbigay ng kanilang buhay sa inyo. Ang mga kababaihang ito, simula sa mga bata, Panginoon, hanggang sa advance ng age. Salamat, Lord, dahil ang bawat isa sa kanila, Panginoon, ay tinawag mo na may espesyal na pagkakahubog mo, Panginoon, na hindi namin kayang gawin ng mga lalaki, Panginoon. It's so special, Panginoon, upang ang isang tahanan, upang ang isang iglesia, upang ang isang community ay mahubog ayon sa kalooban. Lord, I cannot imagine ang picture ng isang tahanan kung walang kababaihan. We cannot imagine the picture of a church kung walang kababaihan. Lord, hindi balanse ang lalaki kung wala ang babae. Lord, salamat po dahil binigyan mo kami ng mga katuwang sa buhay namin. At salamat dahil ikaw ang Diyos na tumawag po sa kanila. Alam mo ang kanilang mga pangangailangan, personal man, o yung concern nila sa family, or concern nila sa mga mahal nila sa buhay. Lord, would you please bless them, Lord? Bless all the works of their hands, O God. And let you be the one, Panginoon, na maglilid sa kanila at patuloy na magcha-champion sa kanila. Lord, magpapagaling sa kanila physically, emotionally, spiritually, Panginoon. Lord, ikaw ang kanilang magiging kalakasan dahil ikaw ang pundasyon. Tunay nga, Lord, ikaw ang Diyos ng pag-ibig at kailanman ang iyong pag-ibig ay hindi magmamaliw. Kaya Lord, salamat po dahil sa mga kababaihan namin na ito, Panginoon, na patuloy mong hinuhubog upang patuloy, O God, mangyari ang nais mong mangyari sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya at sa aming iglesia. Lord, sa iyo namin sila ipinagkakatiwala na ang buong buwan na ito, Panginoon, patuloy nilang maranasan ang iyong pag-ibig, ang iyong kadakilaan, ang pagtugon mo sa kanilang mga panalangin, even ang unspoken prayer request, Panginoon. God, ikaw po ang kumatag po nito. At hangad po namin, O Diyos, na ang lahat sa kanila na naririto, Panginoon, ay patuloy na mararanasan ka araw-araw na kanilang buhay. Kaya Lord, maraming salamat po. They are a gift to us sa aming mga lalaki, Panginoon. Salamat sa kanila, sa buhay nila, Panginoon. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba, Panginoon. Truly, God, you are wonderful, Panginoon, sa pagbibigay mo sa kanila, Panginoon, sa amin. Salamat, God. Purihin ka po sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. You bless them, Panginoon, in all the works of their hands. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang Diyos po natin ay pag-ibig, kaya wala tayong pwedeng pagtaguan. Hanapin ka ng Panginoon na
Sige po, purihin po natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah! 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 Hallelujah to your name! Praise you, God. Praise you, Father. Hallelujah. Thank you, God. Salamat, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo na hindi kami kailanman iniiwanan, Panginoon. Lord, sa pag-ibig mo na siyang dahilan kung bakit kaya naming magpuri, kung bakit kami nandito ngayon, Panginoon, kung bakit kami nakakatayo, hindi ang aming kabaitan, hindi ang aming mga karunungan, hindi ang aming lakas at galing, Panginoon. Nandito kami dahil may isang Diyos na nagmahal sa amin, kahit hindi kami kamahal-mahal, Panginoon. Meron Diyos na namatay sa krus para sa aming kaligtasan, kahit hindi naman kami deserving na ibigay mo ang buhay mo para sa amin. And Lord, sa aming mga kahinaan, sa aming mga pagkukulang, Panginoon, sa aming paulit-ulit na pagkakamali at pagtalikod, Panginoon, Lord, nananatili ang pag-ibig mo, Panginoon. Kaya Lord, whenever na kami ay tumitingin, Panginoon, sa iyo, sa iyong mga ginawa sa aming mga buhay, sa iyong katapatan, Panginoon, sa iyong pag-ibig, wala kaming ibang magawa kundi magpuri at magpasalamat na lamang, Panginoon. Lord, patuloy naming iniaalay ang aming mga buhay, Panginoon, at patuloy na kami nagpapasalamat, Panginoon, na dahil sa pag-ibig na ito, meron kaming pag-asa, meron kaming purpose, Panginoon, meron kaming future, O God. It is only because of your love, your grace, and your mercy that we can worship, that we can come, O God, that we can actually serve, Panginoon, dahil Ikaw ang unang nagmahal sa amin, Panginoon. Kaya kaya na rin namin magmahal, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, salamat sa araw na ito. Salamat po sa napakagandang service, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil patuloy at patuloy po sa aming pagpupuri, sa aming pag-aawitan, sa aming paglilingkuran, Panginoon, sa isa't isa, Lord. Patuloy na ipinapakita mo na Ikaw ay isang Diyos na able sa aming mga buhay. Diyos na kumikilos at na hindi nagkukulang, Panginoon, at Ikaw ay buhay, Panginoon. Salamat, Lord, sa isang reminder muli, Panginoon, na ano man, Panginoon, na sitwasyon namin sa buhay namin, Panginoon, palaging laan ng iyong pag-ibig upang bigyan kami ng bagong simula, panibagong pag-asa sa aming mga buhay. Lord, patuloy niyo pong pagpalain ang aming pong mga kapatid na ginagamit niyo po sa church na ito, Panginoon. Ang aming mga worship ministers, ang multimedia team, ang clean-up ministry, ang aming pong visitation team, ang pantry, O God, ang lahat, Panginoon, ng mga nananalangin, humahayo, Panginoon, para sa Bible studies, ang aming pong pastors, O God. Patuloy po na kayo magpakahayag, Panginoon, at bigyan ng kalakasan, kagalingan, pagpapala, financial, emotional, mental, spiritual, sa bawat isa, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa bawat isa na narito, Panginoon. Lord, kami po ay tinawag niyo, Panginoon, upang maging kaparte, O God, ng church na ito, upang maging part ng iyong body, O God. And Lord, patuloy naming ine-embrace, O God, na kami hindi lamang taga-upo lamang, O God. Hindi kami taga-pakinig lamang, but Lord, kami, Panginoon, ay i-empower at ine-empower mo, O God, para, Lord, gamitin, O God, humayo, O God. Kaya, Lord, daladala ang pag-ibig na sa iyo namin unang nakamtan at nakilala, ipapakita namin sa mundo yung pag-ibig na ipinadarama mo sa amin everyday, O God. Lord, kami, Panginoon, ay aabot sa labas. Kami, Panginoon, ay mas magpapakita ng pagmamahal, ng forgiveness, ng mercy mo, Panginoon, at ipapakita namin, Panginoon, na kami ay tunay na tagasunod mo, Panginoon. Hindi sa aming galing, hindi sa aming talino, hindi sa aming lakas, kundi sa pag-ibig, Panginoon, na nagmumula sa iyo, God. Lord, thank you, Lord. Patuloy naming itinataas sa iyo ang aming Pastora Sharon. Thank you, O God, sa knowledge and wisdom. Thank you sa anointing, O God, na patuloy mong ipinagkakaloob sa kanya. Continue to heal her, O God, sa kanyang mga sakit at karamdaman, kalakasan, Panginoon, physical, at blessing, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. At sa bawat isa na nandito, Panginoon, ibuhos mo ang iyong pagpapala, Panginoon. Tatayaan mo, Panginoon, na kami ay mag-stand up, O God, sa mundong maingay, sa mundong magulong ito, Panginoon. Hindi namin ikakahiya na kami ay followers mo, Panginoon. Hindi namin itatago at isisilid sa ilalim ng aming mga kama ang aming pananampalataya. But Lord, sa anumang pamamaraan, Panginoon, na kaya namin magsalita at sabihin sa mundo na kami ay tagasunod mo, ay gagawin namin, O God.
Lord, thank you, Lord, dahil ikaw ay tapat, ikaw ay buhay. Kaya Lord, patuloy na ang provision mo, Panginoon, para sa sanctuaring ito, Panginoon, ay patuloy mong ipagkaloob. Ang aming pong prayer na panibagong church, O God, building, at lot, O God, ito po ay inyo pong ipagkakaloob, Panginoon. At patuloy nyo po kaming i-inspire na magtulungan, magmahalan, at mag-impart, Panginoon, sa ikasusulong ng inyong kingdom, O God. Lord, kami po ay nagtitiwala at nagpapasalamat, O God, sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay. Truly, O God, na lahat, Panginoon, ang inaalaw mo sa mga buhay namin, O God. Kahit ang tingin ng mundo ay kami po ay defeated, Lord, we know na kapag galing sa iyo, Panginoon, ito po ay para sa aming ikabubuti. So we will trust you, we will continue to serve you, and we will continue to love you, O God, ano man ang sitwasyon ng aming buhay. Salamat, Panginoon. Mga kapatid, ang Diyos natin ay nakikinig, siya ay may tenga, alam niya ang ating mga sitwasyon at ang nais niya ay lumapit tayo sa Kanya. Kino-confirm natin sa ating pananalangin at pagdulog ng ating mga naisin, kino-confirm natin na lahat-lahat sa Kanya ay ipinagkakatiwala natin. Kaya ano man ang prayer request mo, ano man ang hinihiling mo, banggitin mo yan ngayon sa Panginoon. Salamat, Panginoon, sa security na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo. Salamat, O God, dahil ang Diyos na aming sinasamba, ang very attribute mo ay love. Kaya, Panginoon, kami, Panginoon, ay patuloy na magmamahal, kami ay patuloy na maglilingkod, at hindi namin panghihinayangan ang lahat ng ibinibigay namin na oras, panahon para lang makapiling ka, para lang mapapurihan ka at mapaglingkuran ka. Mga kapatid, itaas natin ang ating kamay sa ating Panginoon. And may the favor and the love of the Father be evident in your life. The grace and salvation stay with you through Christ Jesus. The baptism and the guidance of the Holy Ghost rest upon you so that you can live with peace with one another and wait for the coming back of our Lord Jesus Christ with eternal confidence. Be blessed and be a blessing all this week. Claim and pray in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. And all God's children say, Amen. Ito po yung time para kumustahin natin, kamayan natin ang ating mga kapatid.